Kahapon pa lamang ay kumilos na si Darius. Bala kasi niyang unahan ang halimaw na tiyanak bago ito lumabas sa kanyang pinagkukubli ang puno ng kaimito para mambiktima. Kailangan na niyang tapusin ang kasamaan nito dahil masyado ng marami ang napapatay niyang mga tao. Gamit ang isang matalas na punyal na nabasbasa ng agwa bendita ay siyang gagamitin ni Darius para labanan ang sanggol na halimaw. Medyo maliwanag pa ang paligid nang marating niya ang daanang papasok sa gubat. Tiyak ng binata na maabutan niya ang tiyanak sa puno na pinamamahayan nito bago pa makaalis. Hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil mula sa itaas ng puno ng kaimito ay nakita niya ang isang malaking pugad ng tila isang malaking ibon. Pinagsama-sama itong tuyong mga dahon ng kaimito. Hindi naman ito kataasan, kaya inakyat ito ni Darius at doon niya nakita ang mahimbing na natutulog na sanggol na may napakaamong mukha. Tanging mga dahon lamang ang sapi nito sa katawan at ang mas lalong nagpa-inosente rito ay ang mga balahibong itim nito sa katawan at gaya ng kwento ng matandang madre sa kanila ay ganoon ang wangis ng anak ni Jason. Kaya sila ginawa ng masamang kwento para mapaslang. Dahan-dahang hinugot ng binata mula sa kanyang tagiliran ng napakatalas na kutsilyo at balak na sana niyang paslangin ang sanggol habang hindi pa ito nakakapagpalit ng anyo bilang isang tiyanak. Subalit pinipigilan siya ng kanyang konsensya. Hindi ko kaya. Maski anong isipin kong masama ang batang ito, ay hindi ko pa rin siya kayang saktan habang nasa inosente itong pagkatao. Nakokonsensya ako dahil para na rin akong pumatay ng sanggol na walang kalaban-laban kung sakali. Napapailing na lamang ang binata sa sarili. Napapalamukos pa siya sa sariling buhok dahil sa pagkadismaya. Magdidilim na ng mga sandali ngayon. Bababa na sana siya sa puno ng kaimito nang biglang unti-unting magbago ang itsura ng sanggol. Kumukulubot na ang mukha nito kasabay ng pagmulat ng mga mangingitim ng mga mata at paglabas ng matutulis ng ngipin at pangil. Pagkakita nito sa kanya ay mabilis siya nitong sinunggaban at dahil doon ay nawala siya sa balanse kaya nahulog siya sa lupa. Mabuti na lamang at alisto din siya sa mga ganoong sitwasyon. Kaya nagawa pa niyang magtambling kaya nakatayo pa rin siya pagbagsak sa lupa. Habang hawak-hawak ang tiyanak na nagpupumilit na kumawala. Dahil sa lakas ng pagpupumiglas ng tiyanak ay malakas itong inihagis ni Darius. Bumalandra pa ito sa puno ng kaimito. Subalit hindi man lang ito nasaktan. Napakaliksi nitong gumalaw at mabilis na nawawala sa paningin ng binata. Kaya naging alerto siya sa bawat niyang galaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa kutsilong nabitawan na nakatusok sa lupa. At nang akma na sana niya itong pupulutin, ay bigla uling lumitaw ang tiyanak mula sa kanyang harapan na papasugod sa kanya. Muli niya itong nasalo subalit muntik din siya nitong makagat. Pero hindi siya doon nagalala kung hindi sa bigla ang paglobo ng bunganga ng tiyanak. Ito na siguro ang sinasabi ni Tata Lino. Nabubuga ng laway ang tiyanak na ito na may nakakamatay na lason. Kaya kailangan ko itong iwasan. Hindi nga siya nagkamali. Mabuti na lamang at bago pa nakapagdura ang tiyanak ay nagawa ng lumihis ni Darius ng ibang direksyon. Kaya sa katawan ng puno ng kaimito iyon tumama. Kitang-kita ng binata kung paano umusok at malapnos ang katawan ng puno sa makamandag na laway ng halimo na sanggol. Kaya naman, mas lalo siyang nalagay sa bingit ng kamatayan.
Nakakuha naman siya ng magandang pagkakataon para madampot ang sandata niya sa lupa. Kaya nang muling sumugod sa kanya ang tiyanak ay nagawa na niya itong masugatan, dahilan para bumagal na ito sa pagkilos. Nagpatuloy pa ang kanilang palitan ng pag-atake hanggang sa tuluyan ng magapi ni Darius ang tiyanak. Nang mapuruhan niya itong masaksak sa dibdib ng matalas niyang kutsilyo, naglulupasay sa lupa ang sanggol na halimaw hanggang sa nalagutan na ito ng hininga. Pahiga namang bumagsak ang binata sa lupa dahil sa matinding pagod. May mga galos pa siyang natamo sa mga braso pero hindi galing sa tiyanak na nakasagupa, kung hindi galing sa mga matatalas na dahon at maliliit na sanga ng mga kahoy na nasa paligid ng gubat. Pagod man ay masaya naman ang kalooban ng binata dahil nawakasan na niya ang paghahasik ng lagim ng sanggol na mapaghigante at nagawa na niya itong makapagpahinga. Nakangiti siyang nakatingin sa kalawakan habang binibilang ng kanyang mga mata ang mga bituin, hanggang sa hindi na niya namalayan ang makatulog. Hindi na tuloy niya nakita pa ang pagpapakita ng kaluluwa ni Aso na nakangiti. Abot langit ang siyang nagpapasalamat ito sa binata dahil nakalaya na din sa wakas sa sumpa niya mismo ang kaluluwa ng pinakamamahal niyang anak kay Hathor. Ngayon ay nasa mga braso na niya ang anak habang ipinaghehele para patulugin. Pagkatapos nitong magpasalamat kay Darius na mahimbing nang natutulog, ay naglaho na ulit ito sa alapaap. Isang paru-paro na dumapo sa ilong ni Darius ang gumising sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata ay madaling araw na pala. Hinanap niya ang puno ng kaimito na hitik sa bunga, subalit wala na ito sa lupang kinatitirikan. Wala na rin ang bangkay ng tiyanak na kanyang napaslang kanina, at tanging abo na lamang ang makikita. Hindi naman siguro panaginip ang lahat ng nangyari. Totoo naman yata na natalo ko ng tiyanak na anak ni Ason. Magkagayon man, may isa pa akong suliraning nakaabang na dapat tapusin. Ang kanyang ama na si Hathor, ang isinumpang aswang. Tumayo at pinagpag ng binata ang sarili. Sa huling pagkakataon ay pinasadahan uli niya ng tingin ang lugar, at dahil ganun pa rin ang kanyang nakita ay nagpasya na siyang bumalik sa kanilang lugar. Muli siyang naglakbay, at nang medyo pinagpawisan na siya sa paglalakad ay humapdi na ang mga galos niya sa mga braso. Doon niya napatunayang totoo ang nangyaring labanan kagabi sa kanilang dalawa ng sanggol na halimaw. Pagdating niya sa bahay ni Ana ay masayang naghihintay ang matandang ermitanyo sa kanyang pagbabalik. Sinalubong siya nito para batiin, subalit hindi niya pinansin ang matanda. Bagkus ay hinanap niya ang dalagang kababata. Oo, namimiss mo na kaagad ako wala pa tayong isang araw na Pagkain. Pahingi ng pagkain. Napabusangot ang dalaga. Akala niya ay siya talaga ang sadyang hinanap ng binata, kaya padabog niya itong pinaghainan ng pagkain. Agad yung nilantakan ni Darius maski hindi pa naghuhugas ng kamay. Napapangiti na lamang sina Tatalino at Ana na nagkatinginan sa isa't isa. Subalit alam nilang maganda ang naging resulta ng paglalakbay ng binata. Hinayaan na muna nila ito hanggang sa mabusog para mas madali nila itong makausap, dahil sa mga sandaling iyon ay ang kagutuman muna ang nananakop sa isipan ng binata. Pagkatapos kumain at uminom ng tubig ay dumiretso si Darius sa puso. Nag-igib ito ng tubig sa timba sa kanaligo. Pagkatapos maligo ay dumiretso sa kanyang bahay
para makapagpalit ng damit. Nang makapagbihis, ay pumunta siya sa silong ng malaking punong kahoy na may nakasabit na duyan. Saka siya doon humilata sa kakaagad na nakatulog. Talagang matinding pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Pagod na pagod ang kanyang katawan, kaya naghahanap ito ng pahinga. Ana, tiyak na pagkagising ni Darius ay gutom na uli siya. Kaya pagtiyagaan mo na muna siyang pagsilbihan, ha? Huwag po kayong mag-alala, Tata Lino. Alam ko po ang bagay na iyan at nakahanda akong ibigay kay Darius ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ngayon pa na unti-unti kong nararamdaman ang pagkamit ng hustisya para sa pagkamatay ng aking pamilya. Kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Ako po ang bahala kay Darius. Tumango lamang ang matandang ermitanyo tanda ng pagtugon sa kanaglakad palayo. Sa huling pagsulyap niya kay Ana ng makahulugan, ay para bang nagpapaalam na ito sa kanya. Pagkatapos ay isang papel ang dinukot nito sa kanyang bulsa saka inilapag sa upuang kahoy. Pagkatapos noon ay marahan ang naglakad si Tata Lino papasok sa loob ng kagubatan. Nang mawala na ito sa paningin ng dalaga, ay doon pa lamang niya pinuntahan ang inilapag na bagay ng matandang ermitanyo. Subalit hindi niya ito binuksan dahil alam niyang para iyon kay Darius at tiyak na mahalaga ang nilalaman noon para sa binata. Hapon na nang magising si Darius at gaya ng sabi ni Tata Lino at bilin niya kay Ana bago ito umalis, ay naghanap nga ng pagkain ng binata. Kanina pa na ihanda ni Ana sa lamesa ang mga pagkain niluto niya para talaga sa binata. Kaya kaagad na nakakain si Darius. Pagkabusog ay saka pa lamang siya nakausap ng matino ni Ana. Mabuti naman at mukhang nanumbalik ka na sa dati. Ano ba kasi ang nangyari? At mukhang nasobrahan ka sa pagod at gutom. Tagumpay ang aking misyon, Ana. Napatay ko na ang tiyanak. Isa na lang ang aking problema. Ang ama nitong aswang na isinumpa. Alam kong hindi ito madali para sa akin dahil nahirapan ako sa sanggol na halimaw. Kaya mas mahirap na kalabanin ang pinagmula nito. Lalo pat isang pinakamatandang aswang ang aking huling makakasagupa. Siya nga pala, nasaan si Tata Lino? Hindi kaagad nakapagsalita si Ana. Nangungusap ang mga mata ng dalaga na nakikipagtitigan kay Darius. Subalit imbis na magsalita, ay kinuha na lamang nito sa kanyang bulsa ang iniwang papel ng matandang ermitanyo. Kaagad namang binuksan niyo ng binata pagkaabot sa kabinasa. Habang lumalayo ang kanyang nababasa, ay tumatagaktak naman ang kanyang mga pawis. Hindi ito maaari. Kailangan kong sundan si Tata Lino. Bakit niya ginawa yon? Alam niyang wala siyang laban kay Hathor. Bakit siya sumugod ng hindi pinaghahandaan ng lahat? Ura-uragang naghanda si Darius ng mga gagamitin. Subalit hindi pa man siya nakakapag-impake ay unti-unti na siyang nakaramdam ng panghihilo. Bago pa siya tuluyang nawala ng malay ay narinig pa niya ang paghingi ni Ana sa kanya ng tawad. At nang lingunin niya ang dalaga, ay umiiyak niya itong nakita bago tuluyang nagdilim ang kanyang paligid. Nagising siya pero umaga na. Nakatulog naman si Ana na nasa kanyang tabi habang nakaupo. Mugto ang mga mata ng dalaga nang makita ng binata. Alam niyang galing ito sa malalang pag-iyak, kaya dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Ana? Ana? Ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak kagabi? Pagkagising ng dalaga ay muli itong napahagulgol, saka napayakap sa nakahigang binata. Hindi ito makapagsalita ng maayos dahil sa kakahikbi, kaya pinakalma muna siya ni Darius sa pamamagitan ng paghimas sa likod nito. Makalipas ang ilang minutong pagpapatahan,
ay saka pa lamang sila nakapag-usap ng maayos. Gaya ng utos ni Tatalino, ay lagyan ko ng pampatulog ang iyong mga pagkain. Alam kong sa huli niyang pagsulyap sa akin ay huli ko na rin siyang makikita. Naiintindihan ko kung bakit niya yun ipinagawa sa akin. Pero napagtanto kong hindi dapat at baka naisalba mo pa sana ang kanyang buhay. Ang kaso, huli na nang maisip ko ang bagay na iyon dahil nakakain ka na ng may pampatulog. Kaya naidinaan ko na lamang ang lahat sa pag-iyak. Patawarin mo sana ako, Darius. Napasinghal ng malalim ang binatang espiritista. Tumayo muna ito mula sa pagkakaiga saka sumagot. Nangyari na ang hindi dapat mangyari, Ana. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong may dahilan ng lahat ng ito kaya nagawa yun ni Tatalino. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay sundan siya at magbakasakaling buhay pa siya at mailigtas ko. Pero kung huli na ang lahat, wala na tayong magagawa para dyan kundi tanggapin. Ana, habang wala sana ako, ay alagaan mo ngayong sarili. Mahal kita, mahal na mahal. Kaya ayaw kong may mangyari sa iyong masama. Baka hindi ko na mapatawad ang sarili ko. Mahal din kita, Darius. Kaya ko nagawa ang bagay na yun at ayaw din kitang mapahamak. Kaya pangako mo sa akin na babalik kang muli ng buhay at ligtas sa aking piling. Pagkatapos magpalitan ng matatamis na salita ang dalawang pusong nag-iibigan, ay nagdampian ang kanilang mga labi at sa araw ding iyon ay nanaig ang kanilang mga katawan at tinilabas ang init ng pagmamahalan nila sa isa't isa. Nangako naman si Darius na pagkatapos ng problemang kanilang kinakaharap ay ang kasal naman nila ang susunod niyang aasikasuhin. Tuwang-tuwa naman siya na maski napakabilis ng mga pangyayari dahil tiwala naman siyang pananagutan siya ni Darius at hindi tatalikuran. Simula ng araw na iyon ay mas lalong nagkamabutihan na ang dalawa. Inasikaso ni Ana ang mga dadalhin ng binata para sa pagsunod kay Tatalino sa gubat. Nakasaad naman sa sulat na iniwan ng matanda kung anong landas ang tatahakin ng binata papunta sa pugat ni Hathor. Kaya wala na itong dapat na ipag-alala. O siya na, aalis na ako. Tandaan mo mag-iingat ka palagi. Oo, Darius. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Muli nilang siniil ng halik ang isa't isa bago mag-umpisang maglakbay ang binata. Hinatid naman siya ng tanaw ng dalagang kababata na ngayon ay kanya ng kasintahan. Hanggang sa mawala na siya sa paningin nito. Mas matarik ang direksyon ngayon kumpara sa una niyang dinaanan. Mabato pero matulas. Kaya nahirapan ang binata na maglakbay. May mga pagkakataon pang nadudula siya at tumatama ang tuhod sa bato. Kaya napapaupo siya at napapasapo sa nasaktang tuhod. Pero hindi yun sapat na dahilan para sumuko si Darius. Maski ilang beses pa siyang bumagsak ay kaagaran siyang tumatayo hanggang sa makita niya sa paligid ang mga nagkalat na mga balahibong itim. Sigurado siyang malapit na siya sa pugad ng isinumpang aswang na si Hathor. Kaunting sakripisyo na lamang at magkikita na silang dalawa. Natahak niya ang kagubatan at narating niya na ang paanan ng bundok. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang nag-iisang puno ng niyog na pinamamahayan ni Hathor ng matagal na panahon. May malaking uka ang katawan ng puno ngayon at sa gabi nagbubukas ang lagusan. Sarado ito sa umaga dahil iyon ang nakalagay sa orasyon ng mga aswang na nagsumpa rito. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay maghanap ng magandang pupestuhan at hintayin ang pagsapit ng gabi. Ilang oras na lamang din ang papalipasin ko. Kaya ilalaan ko muna ang mga sandaling ito para makapagpahinga. Huminga ng malalim ang binata sa kanaghanap ng pupwestuhan. Agad naman siyang nakakita kaya doon niya na inayos ang kanyang mga gamit.
Sa paglilibot niya ng mga mata, ay nakita niya mula sa mga sanga ng mga punong naroroon ang bahid ng mga dugo. May malalaking kalmot din ang mga katawan ng punong kahoy, kaya napulunok siya ng sariling laway. Hindi na kasi talaga basta-basta ang kakaharapin niyang halimaw, dahil sa isang pagkakamali lamang ay pwedeng magwakas ang kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang mga oras. Hindi na nakaidlip ang binata dahil sa mga nakita. Malalim siyang nag-iisip at hindi pa sana niya mamamalayan na madilim na ang paligid kung hindi pa siya pinapak ng lamok. Maya-maya lamang ay umuga na ang puno ng niyog. Mula sa malaking uka nito ay unang lumabas ang isang mabalahibong kamay na may matatalas na kukong may bahid pa ng dugo, hanggang sa tuluyang makalabas ang isang dambuhalang aswang na walang iba kundi si Hathor. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nanginig ang mga kalamnan ni Darius. Hindi siya makakilos sa kanyang kinaroroonan. Paamoy-amoy naman sa paligid ang sinumpang aswang na tila may nasasagap sa paligid. Nagpantig ang mga ngipin nito nang makita ang binatang nangangatog ang mga tuhod. Walang ano-ano'y sinugod siya ni Hathor. Nanlalambot naman ang kanyang mga tuhod na tumayo. Mabuti na lamang at sumagi sa kanyang isipan si Ana at ang pangako nila sa isa't isa. Kaya nanumbalik kaagad ang kanyang lakas. Buong tapang niyang hinarap ang halimaw. Iniilaga ng bawat pag-atake. Hindi siya nagpabaya sa mga ikinikilos at bawat galaw niya ay may taglay na listo. Hindi mo ako matatalo, Hathor. Tama na ang paghihiganti mo. Dahil napatay ko na ang inyong anak ni Jason, kaya bumalik ka na rin sa pinanggalingan mo at manahimik. Sa mga narinig ay mas nagwala ang aswang. Tila ba naghrumintado ang kanyang kalooban, kaya wala sa ayos nitong inatake ang binata. Hindi naman makaganti ng pag-atake si Darius dahil binabantayan ng kanyang mga mata ang matatalas na kuko ni Hathor, dahil kaya siya nitong pagpira-pirasuin sa isang iglap kapag siya ay nagkamali. Sa bawat minutong lumilipas ay parehas din silang nababawasan ng lakas at nakakaramdam ng panghihingal. Nang makabawi ay si Darius naman ang gumawa ng pag-atake. Hindi naman sinasangga ng aswang ang kanyang pagsugod. Bagkus, binubuksan pa nito ang kanyang depensa. Kaya malaya ang mga kamao at paa ng binata na dumapo ang mga iyon sa dibdib ng halimaw. Alam naman ni Darius na may pinaplanong iba si Hathor, kaya hindi pa rin siya nagpakumpiyansa. Saka lang napatunayan ng binata na tama ang kanyang hinala nang kamuntikan siyang mahablot ni Hathor gamit ang matatalas nitong mga kuko. Parang ginagamit ng halimaw na pain ng kanyang katawan para mahuli ang binata. Mabuti na lamang at ang lahat ng iyon ay nasambit sa kanya ni Tatalino sa iniwan nitong sulat. Kaya napaghandaan na ni Darius ang mga bagay na iyon. Bukas pala ang depensa mo, ha? Tingnan natin ngayon ang galing mo. Sa mga sumunod na pag-atake ng binata ay hindi na nakapalag pa ang aswang. Ang sipa kasing pinapakawala ng binata ay may palamang matalas na kutsilyo sa kanyang paa. Kaya direktang bumabaon niyon sa kanyang puso. Umalulong ng malakas si Hathor. Binalak pa niyang bunutin ang nakatarak na kutsilyo sa kanyang dibdib, subalit nabigo siya dahil muling sinipa iyon ni Darius, kaya mas lalo itong bumaon. O heto, isa pa para mas makirot.
Ang kamao naman ng binata ang dumapo sa liig ng aswang. Subalit may palaman din itong kutsilyo, kaya bumulagtas sa lupa si Hathor na naghihingalo hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nagpahinga lamang ng kaunti si Darius, saka na bumaba ng gubat. Namimiss na niya kasi kaagad ang kasintaang si Ana. Hindi na rin niya nakita pa si Tata Lino at kung ano na ang nangyari rito. Kaya ipinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. Makalipas lamang ang ilang araw, ay tinakda na ang kasal nila ni Ana at halos lahat ng taga Bulacan ay dumalo. Iyong araw na iyon ay nag-uumapaw ang kaligayahan sa puso ng bagong mag-asawa. Sa may hindi kalayuan ay nakamasid lamang si Tata Lino na masayang pinapanood ang dalawa. Mula ng araw na yon ay naging masaya at payapa na ang lalawigan ng Bulacan sa tulong ng kanilang espiritistang si Darius, na sa kasalukuyan ay ganap na ring responsableng padre di pamilya sa kanyang asawa at 2 anak na lalaki. At hanggang dito na lamang po ang ating kwento na pinamagatang ang espiritistang si Darius laban sa mga kampon ng kadiliman. Wakas.